Ang laki ng problema nito. Mukhang madadamay pa yung senador at dating congressman. Ayan o. Pinapakita ko lang sa inyo. Ito yun eh. Baka nakalimutan na ninyo. Ayan o. Ayan. Baka natin. Ayan o. Ito. Itong isa. Si ano yan? Si Orly Gutesa. Ayan, si Orly. Ayan o. Dating sundalo. Tapang-tapang nitong namang ito ha. Marami ito sinabi. Binanatan ito at nag-deliver daw ng maraming pera kay Saldico at saka kay dating speaker. Pangatawanan mo yan. Kung kaya mong panindigan yan, gawin mo para makulong si Romualdez at saka si Saldico. Dahil sabi ng Pangulo, kahit sino, kamag-anak, kaibigan, or kapartido, pag sumabit, pag may pananagutan, mananagot under the law. No one is above the law. Rule of law, pinapairal po ng Marcos administration. Okay? Kaya ko pinakita yan kasi po ngayon lumalabas fake talaga ang nagnotary. Mukhang kung ninotary ito ng staff ng isang abogado, hindi naman talaga yung abogado ang pumirma at yung abogado ang nagpanumpa sa kanyang sinumpaang salaysay. Napakasensitibo po niyan. Mahalaga po ang sinumpaang salaysay. Pag ninotary yan ng mga abogado, ang mga abogado dyan may pananagutan din. Pero kung pinake o walang personal appearance sa harap ng abogado para panumpaan ang sinumpaang salaysay, mananagot at may pananagutan dahil sa pagsinungaling, pandadaya ng mga public document. Itong si Orly Gutesa, dating Philippine Marines, na binitbit ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado, Blue Ribbon Committee at iniharap bilang testigo at resource person at nagturo na siya daw ay nagtitiliber ng mali-maletang pera dun sa dalawang congressman, dating congressman at kasalukuyang pa rin congressman. Ayan, Romualdez, sakti ko nga. Okay? Ngayon, pag napatunayang pinay ang dokumento, paano naman siya paniniwalaan sa kanyang sinabi? Nakataya ang kredibilidad, pagkatao ng isang tao kapag nagsasalita ka at kung yung mismong official document na binasa mo, pinabasa sa iyo, nagkasabit-sabit pa dahil mali-mali yung pagkakabasa, tinuruan pa ni Marcoleta, kaya pati si Marcoleta pinadudahan, baka siya ang promotor, baka siya ang kumbaga kung sa project ay proponent, baka siya rin ang proponent. Promotor ng sinumpaang salaysay na sumabit. Naloko na. Alam mo, pag isang senador, kahit na sinong senador, lalo na kung abogado, ang ma-involve sa ganyang klaseng sistema, kahiyahiya sa taong bayan. Pangalawa, pwede ka pa rin kasuhan. Kasi yung pag na-justify yung sabuatan ng pamimeke ng dokumento, yan ay merong accountability. Kaya hindi ko sinabing sabit dito si Marcoleta. May karapatan siyang gawin kung anong gusto at may karapatan din siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero meron din karapatan ang taong bayan magsabi kung ano ang kanyang nakikita, opinion, interpretation sa nangyayari katulad ng ginagawa ko. Karapatan ko magsabi ng aking sariling opinion dito sa nangyayaring ito. Pag totoo at lumalabas totoo, fake yung sinumpaang salaysay, ay malamang fake din yung nilalaman ng sinumpaang salaysay. At yung gumawa ng sinumpaang salaysay at pumirma ron at promotor ng paggawa ng salaysay, meron ding pananagutan. Nako, Sir Mike, mukha pong nagkakandaletse-letse na ang mga script nitong mga nagpalabas dito kay Orly Gutesa. Dahil nga po, nako dito po sa balita na ito, pakinggan ninyo Ito po. Pakinggan po ninyo ito. Tapos hindi umano mahagilap sa kanyang sariling bahay, nasa kustodiya raw pala ng Philippine Marines ang binansagang surprise witness sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Yan po ay ayon kay dating Congressman Mike Defensor na siyang nagdala kay Gutesa noong Setyembre kay Senator Rodante Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Juarez. Hawak at protektado na raw ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Gutesa. Sinabi yan ng dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor sa programang Storyco ng One News. Ayon kay Defensor, may mga umaaligid daw kay Gutesa matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre.
Nitong Lunes lang nang sabihin ni Senador Ping Lacson na hindi raw mahagirap si Guteza sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga marino, si Sergeant Guteza nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Guteza. Nahuli ng Marines yung taong yun, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident. Si Guteza, ang retiradong marino na nagpakilalang dating security aide. Ayan. So, ngayon, ang pinapalabas nitong si Defensor, meron daw pong banta sa buhay nitong si Orly Guteza. Pero, lahat tayo, karamihan ng mga Pilipino, napanood naman natin na sinabi ni Orly Guteza na hindi niya kailangan na magbabantay sa kanya, tinanggihan niya ang Witness Protection Program dahil kaya daw po niyang bantayan ng kanyang sarili. At marami daw po siyang mga kakilala o kaibigan na willing magprotekta sa kanya. So yan po yung pinapalabas nitong kampo ni Guteza, ni Defensor. At lately, nabalitaan din natin, napanood din natin na ayon po dito kay Senator Rodante Marcoleta, tinukoy din niya na sinabi nga na meron daw pong patong na 5 milyon sa ulo nito, kaya daw po wag daw takutin para daw po ito'y umattend pang muli ng Senate hearing. Yan ang kanilang mga pinapalabas ngayon. Kasi nga po, nabibisto na si Orly Guteza ay tanim witness at wala talaga itong alam. Walang alam, walang kinalaman at hindi po talaga totoo ang kanyang mga sinabi doon po sa Senate hearing dahil nga po itong mga pinagsasabi niya ay hindi naman notaryado, peke, yung pirma ng abogado ay forged. At ito po talagang napakapangit po ng acting. Diba? Kaya talagang pagtataguin na to at hindi na po ito palulutangin. Ngayon, dun sa interview na yon ni Mike Defensor, sinabi niya, itinatago daw po ito ng mga Marines. Kaya nga ako napaisip ako, si Guteza, itatago ng mga Marines? Sino ba yan? At sino ba yung Poncio Pilato na yan para itago ng Marines at protektahan pa? At sinasabi pa ni Defensor, meron daw umaali-aligid na nahuli daw ng Marines. Naku po, fake news po pala yan. Ito po yung balita. Fake news pala yan, Sus Mariosep. Testigo sa flood control scandal na si Orly Guteza. Yan ang giniit AFP Chief of Staff Romeo Browner taliwas sa sinabi ni dating Congressman Mike Defensor. Live mula sa TV5 Media Center ng mula sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Kapatid, gaano kalaga itong paglilinaw ng AFP? Importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniformed personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines itong si Guteza. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Guteza, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Guteza. Ang tanong siya kung meron bang violations, kung totoo na meron ngang mga militar na kumukupkup dito kay Guteza. Ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukupkup dito kay Guteza. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ipinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Naritong pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Guteza. But let me make it clear na wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies
investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no? Para Yun. makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa corruption. Di ba? Kita nyo, ang Chief of Staff natin mismo, itong AFP, si General Bronner, wala nga daw po doon. Kasi alam niyo po, kung nandyan tinatago yan talagang si Gutesa ng Marines, abay pararatingin nila yan sa kanilang leader. Ipapaalam nila yan. Hindi pwedeng hindi po yan malalaman ng ating General Bronner. Ngayon, ito. Okay. Ito po mismo, spokesperson. Captain Marisa Martinez, spokesperson of the Philippine Navy. Good afternoon, Captain. Thanks for joining us. Good afternoon, Captain. Magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sirs and ma'am. So, alam ko, Captain, you've given a few interviews today. Paulit-ulit kang tinatanong. And the first question is the same, essentially, because this show is where former Congressman Mike Defensor claimed that nasa custody niyo daw po si retired Sergeant Orly Gutesa, and that he's within the Marines compound is what he told us. Please respond to that. Ay, parang nanonood sa atin. Teka, pasugutin ko muna si Kapitan. Captain. Sorry, magaling sa namin. Yes, ma'am, we would just like to emphasize that Mr. Orly Gutesa is not under the custody of the Philippine Marines nor the Philippine Navy because he's not anymore under the active service. He already retired last June 2020. And we are not also extending any protection to him. So I would just like to emphasize to everyone that he is not under the custody of the Philippine Marine Corps nor the Philippine Navy. And I would just like to highlight that we have our respective rules and regulations in our bases pertaining to unauthorized personnel. Yun. So, he has never been in the custody of the Philippine Marines, and wala din nag-reach out in any way or form to the Philippine Marines to protect him, to support him. I would just like to inform everyone that due diligence was done by the Philippine Navy to check if he is indeed in one of our camps or one of our bases, but wala po, sir and ma'am. So we would like to say that those that are that we see in social media or the claims of others are just unverified. They are unverified information and they are speculative statements. Ayun. O, di ba? Baka naman hindi sa Marines. Baka meron lamang Marines. Mga ex-Marines nakakilala itong si Gutesa at doon nagtatago. Doon pinagtago ng ano tawag dito, mastermind sa script ni Gutesa. Kasi po, syempre, halatang-halata naman natin na nakita natin na itong si Gutesa ay talagang hindi po talaga katiwa-tiwala at hindi kapanipaniwala ang kanyang mga kinuda doon po sa Senate hearing. At ang daming butas ng kanyang mga sagot doon. Una, sinabi niya, gusto daw niyang mapasok sa Witness Protection Program dahil daw po sa threat sa kanyang buhay. Tapos, makalipas lamang ang ilang sandali, sinabi niya hindi daw po niya ito kailangan dahil meron naman daw po siyang mga kakilalang magtatanggol sa kanya at kaya daw po niyang protektahan ang kanyang sarili. O, di ba? So, dun pa lang sa script na yon, huli na talagang itong si Gutesa, hindi po siya ang gumawa ng script niya. Hindi siya ang gumawa ng sinasabing notaryado na kanyang mga statement. Di ba? Kaya po, false statement, peke ang papeles,
So yung kanyang mga pinagsasabi doon sa Senado, lahat yun ay kasinungalingan kahit na siya ay under oath. At minamaliit nga nitong si Defensor, ito pong issue ng sinasabing peke daw po ang kanyang papeles o yung statement, hindi notaryado, yun daw bigat ng kanyang mga sinabi ang dapat daw natutukan. Yun nga di ba? Ang bigat ng kanya sinabi pero may dala-dala siyang pekeng statement, hindi notarized, di ba? Ibig sabihin nun, peke, hindi totoo ang kanyang mga pinagsasabi, kanyang mga isinagot doon sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Panfilo Lacson. Ngayon, kung talagang walang tinatago si Gutesa, kung talagang totoo ang lahat ng sinasabi ni Gutesa, bakit siya nagtatago? Kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson, dapat ay magpaliwanag si Senador Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor na naunang umami na sila yung tumulong dito kay Orly Gutesa bilang testigo. Nawawala hanggang ngayon. Pati yung bahay na kung saan nakatira, wala rin. Ano yun? Naglulukuhan tayo. Napakatindi ng graft in corruption. Napakatindi at napakataas ng expectation ng taong bayan. Makakasuhan, makukulong, mababawi ang perang ninakaw nila sa mamamayang Pilipino. Tapos ganito, pinaglalaroan nyo ng fake testigo, fake document, fake na sinumpang salaysay. Yan ang lumalabas ngayon. Pero meron pa rin kayong pagkakataon, i-correct nyo, itama nyo. Lumantad ka, Orly Gutesa, at sabihin mo ang pawang katotohanan kung papaniwalaan ka pa o hindi. Kasi kung nasira ka dyan sa sinumpaang salaysay mong ito, dito sa paggawa mo ng sinumpang salaysay ito, sa susunod hindi natin malaman kung paniniwalaan ka pa rin. Pero kung magtatago ka at hindi ka harap sa Senado para sa isang public hearing ulit ng Blue Ribbon Committee, mabubuo ang conclusion, mabubuo ang isipan ng taong bayan. Ikaw ay ginamit, nagpagamit, at kung sino ang gumamit, tsaka ikaw, meron kayong pananagutan sa batas. Kahit senador pa ang nasa likod mo, kahit sino pa ang nasa likod mo. Dahil ang panloloko, especially sa pera ng bayan, sa pawang katotohanan kung saan napunta ito, malaking kahihiyan at malaking pananagutan ito. Tama lang si Senador Lacson. Dapat ang mga taong nabanggit na posibleng nasa likod nito ay magpaliwanag. Kung yung magunita doon sa unang hearing, tinuturuan pa ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta kung paano basahin. Nagalit pa siya, bakit daw nagmamadali, bakit daw linalakdawan yung iba. So parang mas kabisado ni Marcoleta yung laman ng sinumpaang salaysay kaysa sa dun sa gumawa, kaysa sa dun sa pumirma o nakapirmang si Orly Gutesa. Alam mo kung siya mismo ang gumawa niyan at nagsasabi siya ng pawang katotohanan lang, kahit wala yung sinumpaang salaysay, may kukwento niya ng ng malinaw ang kanyang paniniwala at kanyang alam. At kahit papaikot-ikutin sa pagtatanong, lalabas pa rin kung ano ang totoo sa kanyang nalalaman. Pero kung tinuruan lang para basahin ang itinuro, magkakawindang-windang talaga. Di lalo na pagka-question and answer na. Sasabit at sasabit. Kaya kung sino man, maging aral po ito sa ating lahat. Kasi yun ang purpose lagi ng aking topic sa aking pagbablog. Okay? Yung magkaroon tayo ng educational, magkaroon ng education o kaalaman, kadagdag kaalaman at warning sa mga tao. Huwag kayong paggamit sa ganitong klaseng usapin. Kasi taong bayan po ang complainant. Taong bayan po ang biktima. Peoples of the Philippines ang complainant sa mga posibleng kasong ipapail laban sa kung sino man na mga abuso sa kapangyarihan. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Hirap na nga ang mamamayan, pinagnakawa na nga ang taong bayan, nalunod at nasira ang bahay, nasira ang sakahan dahil sa pagbaha, tapos magpapagamit pa kayo, magpapanin lang kayo, nanlilin lang kayo ng mga tao, malaki ang inyong pananagutan. Kaya dapat sampulan ng Blue Ribbon Committee ang lahat ng mga nagsisinungaling at naninira ng mga tao ng walang sapat na basihan dito sa investigasyon ito. Kasuhan nyo, ipakulong kung kinakailangan. Dapat lang siguro. Alam nyo po, itong mga tinamaan ng lintik na to, na mga si Mike Defensor at si Rodante Marcoleta, naku mga sanay na po yan. Diyan sa mga ganyang kalakaran na akala mo mayroon silang palalabasin na tao at pagsasalitain
nakakala mo mga totoo mga sasabihin, tapos katulad nito, nakuryente sila. Bakit? Kasi pipigain si Gutesa kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Isa pa, walang ebidensya na inilabas itong si Gutesa. Kaya po, talagang obligado na ito ay hanapin ng Senado, ng Blue Ribbon Committee, para po magpatunay na totoo ang kanyang alegasyon kay Speaker Martin Romualdez. Kasi alam naman natin kung bakit iyon ang tinutumbok ni Orly Gutesa. Para nga naman, pagdating ng mga susunod na araw, ay wala nang ibang sasabihin si Gutesa o wala nang ibang tutumbukin etong investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung hindi patungo kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po talaga ang kanilang plano. Kaya lang nabuking. Itong si Mike Defensor, naku, panahon pa lang ni GMA. Naku po, nasanay na yan sa mga ganyang kalakaran. Ilang beses na nating napanood yan. Yung mga ganyang pakawala, mga ganyang whistleblower, pero biglang maglalaho. O kaya naman, pagkatapos maglaho, abay lalabas at aamin na sila'y nabayaran, pinwersa, tinakot para magturo ng mga taong may kinalaman sa isang anomalya. Nako, kaya Orly Gutesa, wag na tayong maglokohan dito kay Senator Rodante Marcoleta. Wag nang masyadong palakihin pa ang mga kasalanan. Alam naman namin na talagang etong si Gutesa ay fake witness. Saan ka nakakita nung mas kabisado pa nung senador na may hawak ng kopya kuno, etong statement ni Gutesa na kung talagang siya mismo ang gumawa nito ay, naku, sinabi nga ni Sir Mike Abe na kung talagang siya gumawa niyan, hindi na kailangan pa ng babasahin, hindi na kailangan pa ng mga reference. Kasi nga po, ikaw gumawa niyan ikaw nakasaksi, ikaw ang naka-experience ng iyong statement. Kaya lang nga po, napakaraming butas, napakalaking katarantaduhan po etong mga pinagsasasabi ni Gutesa doon po sa Blue Ribbon Committee hearing. Kaya abangan natin ngayon kung kailan na lalabas itong si Gutesa, kung lalabas ba siya before November 14 ang susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, or siya po ay pupunta mismo sa Blue Ribbon Committee hearing sa November 14 at naku, baka makaharap niya diyan si Speaker Martin Romualdez. Alam naman nating lahat na talagang si Martin Romualdez talagang dinidiin netong mga pro-Duterte senators at ng mga senator at ng mga Duterte dogs, dahil nga po ang gusto nila i-connect si Martin Romualdez kay PBBM dahil ang korupsyon nga daw po ay galing mismo at ang mismong mga mastermind ay etong si Zaldico at si Martin Romualdez. Kaya lang nga po, dito po sa nakaraang balita at mga pinakasuhan na po ng ICI, hindi po nabanggit sa mga kakasuhan etong si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit? Baka mahina ang ebidensya o puro hearsay lang at ang talagang nakitaan po ng korupsyon, na ginawang korupsyon at meron po talagang partisipasyon sa pangungurakot sa kaban ng bayan at ang maanumalyang 2025 budget ay ito pong mga tao na pinapakasuhan po ng ICI. Abay, walang iba dyan. Kasama si Joel Villanueva, Joel is Lord, at itong si Jinggoy Estrada, si dating Congressman Mitch Cahayon, itong si Zaldico, at yung dating yung COA Commissioner ba kung di ako nagkakamali, si Mario Lipana. Ayan. So, abangan po natin ang update dito at ako naman po naniniwala na etong pagbabalik Blue Ribbon Committee Chairman ni Panfilo Lacson ay mas lalo pong makakapagpalinaw at mas lalo pong magiging matapang ang Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga dito po sa mga kurakot
sa Kaban ng Bayan. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa yung video na aking inireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, support and subscribe Mike Abe dito po sa ating YouTube. Ayan, salamat po. Huwag niyong kakalimutan niya. Walang fake news kay Sir Mike Abe. Mua chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.